Ibitag Mo! Magandang umaga. Ako po si Carl Tulfo, kasama ko si Bitag Kate at Bitag Dean. Kami po muna ang makakasama nyo dito sa hashtag Ipabitag Mo. Bago natin ipresenta at imbestigahan ang mga sumbong ngayong araw, nais muna nating pasalamatan ang ating mga public service sponsors at partners. Katuwang ang Hotel Sogo sa serbisyong publiko, hatid ng hashtag Ipabitag Mo para sa ating mga kababayan. Libre, malinis at ligtas na accommodation ang hatid ng Hotel Sogo para sa mga nagrereklamo sa Bitag Action Center na hindi agarang makauwi sa kanilang mga probinsya. Maraming salamat, Hotel Sogo. So clean, so good. Nagpapasalamat ang hashtag Ipabitag Mo sa Max Mango, libreng refreshments at shakes para sa mga nagrereklamo sa Bitag Action Center. Salamat kay Miss Giselle Quiñones sa pagsuporta sa advokasya ng hashtag Ipabitag Mo. Max Mango, your perfect thirst quencher. Mula noon hanggang ngayon, nananatiling katuwang ng Bitag si Mr. Chito Chavez ng Dinapayan Festival sa pagtulong sa ating mga kababayan. Nagpapasalamat ang hashtag Ipabitag Mo sa kanilang mga libreng special breads na ipinamamahagi sa mga nagrereklamo sa Bitag Action Center. Dinapayan Festival, ang tinapay ng Maynila. Maraming salamat sa mga sponsors sa patuloy na pakikipagtulungan nyo sa advokasya ng hashtag Ipabitag Mo. Para sa inyong mga reklamo at sumbong, bukas ang aming Bitag Action Center mula Lunes hanggang Biyernes. Alas 8 ng umaga hanggang alas 2 lamang po tayo ng hapon. Karagdagang paalala lang po na sarado po muna ang aming Bitag Action Center mula December 25 hanggang January 2. Pansamantala ay maaari po kayong magpadala ng mga reklamo o sumbong sa aming mga social media accounts. Ano mang problema, reklamo, sumbong, bibigyan ng agarang aksyon at solusyon na nag-iisang pabansang sumbungan. Sa ngalan po ng aking ama na si Ben Tulfo, ito ang hashtag Ipabitag Mo. Ngayon sa pambansang sumbungan ni Ben Tulfo, hashtag Ipabitag Mo. Kontraktor, hindi na nga lisensyado, may ganap ang manloko. Dating gardener, tinanggal bigla sa trabaho. Length of service sa loob ng 5 taon pagtatrabaho, gustong makuha. Ako ay lumalapit po kay Sir Ben Tulfo para ireklamo ko po ang nangyari po sa akin. Noong October 25, naputulan po ako ng daliri. Hindi po nila sinagot ang Solarich Food, ang pagpapagamot sa aking daliri. Ang lahat ng yan, iimbestigahan at aaksyonan sa hashtag Ipabitag Mo. Lulumong lumapit si Lilibeth Gambon sa hashtag Ipabitag Mo para ireklamo ang isang kontraktor na pinagkakatiwalaan niya para ipagawa ang kanilang bahay. Naumpisahan naman daw ng kontraktor ang kanilang dream house, ngunit hindi pa ito natapos. Napag-alaman din ni Lilibeth Gambon na pang-5 na pala siya sa mga naloko na kontraktor na ito. Alamin natin ang detalye ng sumbong, panoorin. Lumapit po ako kay Sir Ben Tulfo para po humingi ng tulong para sa aking problema. Ito po ay nag-umpisa noong September 2022. Tapos po, naghingi na po siya sa amin ng pang-start. Second po, October nang hingi po uli siya. Nakakita naman po namin yung progress ng nagagawa niya noon dahil start pa lang po. In percent po, ito po ay tumutota sa percent po, nasa 80% na po. Sa amount po is nasa 296,000. Inilapit namin po siya sa barangay. Bali, nagharap po kami doon 3 beses. Sa pangatlong beses po, doon na po siya nangako sa amin na ito po ay tatapusin niya ng April. February po yung huling harap namin. Sabi niya, bago magkatapusan ng April, ibibigay na niya sa aming buo. Nalaman din po namin nung ibinabarangay po namin si Mr. Jacobe na hindi lang po pala kami yung naloko niya. Pang-5 na daw po pala kami sa naloko niya. Para po kay Mr. Jacobe, sana po lumaban po siya ng tama, ng patas po sa kapwa. Kasi hindi naman po pinupulot ng tao yung pera para ibayad po sa kanya. Sir Ben, sana po matulungan niyo po kami sa aming problema na magawa na po yung extension po ng aming pinapagawang bahay. Sa mga nanonood po, sana po maging aware po kayo sa mga taong pinagkakatiwalaan po na hindi po pala dapat magtiwala agad. Kailangan po muna pong kilalanin na kung sino yung taong pagkakatiwalaan. Ang sumbong, iimbestigahan at aaksyonan sa hashtag Ipabitag Mo.
Okay. Makausap natin ngayon sa kabilang linya si Ma'am Lilibet. Dito sa nalaman ko kasi na marami na palang nabiktima itong si Joel Jacobe. Paano niyo ba nakilala to? May nag-recommend ba sa inyo? May nag-refer? Yung calling card niya, sir, is ni-recommend noong isang gwardiya po ng Camellia, ng subdivision. Okay, so meaning to say, itong Joel Jacobe, bukod sa'yo, may iba na rin ginawa na bahay umano dito sa subdivision. No, sir. Sa labas na po, yung mga nagpagawa na po sa labas. Kumbaga, ano na siya, suki na siya ng mga nakatira dito sa subdivision. Kaya, nagtiwala ka kasi may gumagawa naman pala eh. Yes, sir. Na-meet ko siya, sir. May ipinakita siya sa aking ipinipinis niyang bahay sa loob mismo ng subdivision. Hindi mo ba hiningaan ng ID si Joel Jacobe na katunayan na siya ay lisensyadong gumagawa, no? Kumbaga, contractor? Hindi na, sir. Kasi ang nakita ko lang sa kanya is yung calling card lang pong binigay. Pero going back dito sa pinagawa na bahay, may nasimulan naman siya pero ang nangyari, hindi natapos. Yes po, sir. Hindi natapos yung naging kontrata namin sa kanya. Kumbaga, May nasimulan naman po. alright, sabihin natin sa 100%, ilang percent lang yung natapos ni Joel? Ilang Wala porsyento? pa po, sir, sa 40% eh. Ma'am, if Pero- I may, no, si Carl Tulfo po ito sa ipabitag mo. So, sasabihin ko lang, ma'am, no, kano yung naging total contract cost ninyo dito? Ano po, sir? 370,000 po. Siya na po ang nag-price po niyan. Wala pong naging tawaran. 370,000, tapos magkano na yung 370 po. nabayaran nyo? 296 po. Almost 80% So, may po. 80,000 na difference pa na kailangan bayaran. Tapos, ilang percent lang sa tingin nyo yung natapos? Wala pa po, sir, na 40% ang natatapos niya sa unit. Tapos, ilan kayo dyan sa barangay ninyo na naloko nitong contractor na to? Ayon, sir, dun sa barangay, pang-5 na daw, sir, kami sa naloko ni Mr. Jacobe. Ma'am, sino yung nag-refer sa inyo, sa kanya? Hindi ko na, sir, natandaan yung pangalan nung nag-recommend po eh. Kasi baka mamaya, ma'am, nangyari is yung nag-refer sa inyo is baka mamaya kakilala nitong Joel. Tapos yung ginagawa nila is parang scam na din, na scheme, na pinag-aaralan ng tao, tapos may isang lalapit, papakilala yung contractor, tapos doon na magsisimula yung modus, no, ma'am? Malamang, sir, opo. Kasi wala na po siya ngayon doon sa subdivision. Yun po ang pagkakaalam ko. Ma'am Lilibet, kamusta yung bahay ngayon? Anong status? Ongoing? Pinagawa mo sa iba? Or hinihintay nyo ba itong... Yes po, yes, ma'am. In-stop po namin, hindi pa po namin ginagalaw, ma'am. Kanino ba dapat yung bahay at para saan? Yung pong bahay na yun, ma'am, is para po sa kapatid kong OFW. Sa akin niya po pinangalan kasi nga po, yung transaction, mahirap po kung ipapangalan po sa kanya. So ako po yung pinagkatiwalaan niya po na mag-manage ng pagpapagawa po ng bahay po niya. Tapos yung transaction po, ma'am, kanino po? Ikaw at saka yung contractor o may iba pang taong involved? Nasa work, ma'am, kasi ko. So yung kapatid ko na mas malapit dun sa unit, sa kanya, ma'am, dumadaan yung pera na ibinibigay po kay Mr. Jacobe. Diretso kay Jacobe. Yes, ma'am, opo. Cash to, ma'am, or nag-i-issue kayo ng cheque? Cash po, ma'am, yun, cash. Ngayon, ma'am, sinubukan niyo na bang hanapin o kontakin itong contractor na to? Yes, ma'am, nagri-ring lang po ang phone niya, hindi po siya sumasagot. So kung ganon, hindi na siya sumisipot sa barangay, 'di ba? Tapos ano nang ginawa ng barangay? Kayo ba ay binigyan na ng recommendation na kumbaga iangat na lang natin 'to, mag-file ng kaso or CFA? Yes po, opo. Nakarating na po ng ano. So, inisyuhan na kayo ng Nag-file po. CFA ng barangay? Opo, sir, opo. Okay. Pero nangako ba sa inyo si Jacobe, Ma'am Lilibet? Nagkaroon ba ng pagkakataon na kumbaga masolusyonan yung problema sa barangay? Sir, ma'am, nung last po namin paghaharap sa barangay na nangako po siya na April 2023, Oo. ibibigay na po niya sa amin yung bahay na tapos po. So, natapos po yung date po na yon, wala po siyang natapos na nagawa. Oo, kasi December na, ma'am, matatapos na yung taon, wala pa ring progress yung bahay, tama? Yes po, ma'am, opo. Ito bang mga 5, 'di ba? 5 biktima, nakapag-usap-usap ba kayo at nagkaroon ba kayo ng plano or hakbang na ito kasuhan na lang tong Joel Jacobe? Hindi na namin sila, sir, na-contact eh. Pero kasi, sir, nung kasalukuyang nagbabarangay kami, halos nag-aabot pa nga po, sir, kami sa barangay eh. Nakaharap nila si Jacobe.
Oo. Yan po ang nangyayari. Kasi kung magsasama-sama kayo to file a case, napakalaki ng ano nyo ng laban nyo dito sa taong to Kasi kumbaga, hindi lang naman ikaw ang biktima dito. So, yun, nasa linya ngayon si Feliciano Badua Jr., Barangay MS Garcia, Cabanatuan City. Hello po, Sir Feliciano. Yung concern kasi dito sa reklamo ni Miss Lilibet, anong kwento dito, sir? Kung naalala niyo yung tungkol sa isang contractor na hindi tinapos yung bahay at nakapagbayad na si Miss Lilibet na mahigit 80,000. Si Joel Jacobi, sir, ito. Yes, tama, sir. Joel Jacobi yung contractor na gumawa na inireklamo niya. Yes, sir. Sige po, Sir Feliciano. Go ahead, sir. Ito po kasing si Mr. Jacobi, ayon dito sa nagpunta si Ma'am Lilibet sa barangay hall upang ipatala na ang Mr. Jacobi ito, hindi sumunod sa kanilang naging usapan na kontrata sa nasabing bahay. Nagkaroon sila ng pag-uusap at nagkaroon sila ng agreement. Tinapos namin ang third hearing and then almost 2 months isusurrender niya yung nasabing kontrata fully finished. Hindi naman ho siya tumupad sa kanilang katunduan, kaya ala naman ho magagawa ang barangay para binbilin ito. Kung So, hindi mag-issue kami ng certificate to pass Yes. action upang magamit ni Ma'am Lilibet. Sir Feliciano, matanong ko lang, no, napag-alaman sa barangay na maraming complaint. So, ibig sabihin, prior to Miss Lilibet, talagang may record na siya sa barangay. Yun po, tama po ba? Marami ma'am record dito si Mr. Jacobi. Opo. So, yun po bang mga complainant natin before, bago si Ma'am Lilibet, na naayos po ba yun? Or talagang, tinakbuhan din sila at walang... Meron ho kami na-issuehan dyan na bali 3 taon na yan. Sa rito sa Kapitan Pepe, hindi ko na ho kasi matandaan yung mga pangalan nito. And then meron pa rin ho isang in-issuehan kami. Mr. Alfonso ho ang pangalan nito, taga-Bangad ho ata kung hindi ako nagkakamali. Lahat po ba ito ay patungkol sa paggagawa ng bahay? Yes, ma'am. Naayos naman kami sa barangay na 2 tao rin na kapitbahay niya sa Sicilia Village 1. Sir Feliciano, kung humarap po si Jacobi sa barangay, ano po bang naging rason niya? Bakit hindi niya matapos-tapos yung bahay ni Ma'am? Marami ho kasi ang mga alibay katulad ng nagkakaroon ho kasi ng ibang kontrata pa. Kaya yung iba, ang tanong ko nga sa kanya, kung ipina-subcontract mo ba to? O ano man. Si Joel, nandyan pa ba yan sa barangay niyo, sir? Sa kupo ng MS Garcia, dito siya nakatira sa Sicilia Village 1. So, nandyan pa rin siya hanggang ngayon? Yes, sir. Okay. Sa katunayan, sir, nagpadala kami ng summons sa kanya at dapat nakausap na may nagreklamo na naman sa kanya. Panibago na naman. Na hindi pagtupad sa kanilang nakasunduan at hindi pagtapos sa kontrata nila, ma'am. Ang pangalan nito ay Evelyn Limbot, 55 years old, nakatira sa Naray Street, Cabanatuan City. So, sir, yung talagang masasabi natin dito is talagang... Hindi ho magandang wa. Tsaka ang isa pa ho niyang ginagamit, sir. At siya rin isang engineer. Pero napag-alaman namin na hindi siya qualified. Wala siyang lisensya. Pero ginagamit niya na siya civil engineer sa ibang mga kontrata niya, ma'am. So, ang masasabi niyo, sir, kaya nang he is a serial offender when it comes to not being able to go with the contract na pinirmahan nila ng kanyang client. Yes, sir. Yes, sir. Hindi po ba kayo, sir, nababahala, no? Na ito, may pang-anim ba? Or pang-5? Hindi pa tapos yung kay Lilibet, may bala ba? Alam niyo, sir, kasi itong tao ito, kanina nga, nag-uusap kami ni Kusyal sa amin. Dapat ka ako dito, hindi na namin hiringi ito, rekta na ito, dahil na marami na siyang niloloko. Kaso ang tanong ba kung may nagsampa na ba ng kaso, no? Kasi Sir Feliciano, no, naintindihan naman namin na yung barangay may limitation din, no? Hindi natin talaga pwedeng ipilit na. Yes, hanggang patawag at mediation hanggang lang. patawad. Kaya nga, yun nga, kailangan talaga nilang mag-file ng kaso, no? At Balikan namin si Lilibet. Nandiyan Miss pa ba si Lilibet, Lilibet? nandyan pa ba kayo? Ano po yung nangyari pagkatapos kayo bigyan ng barangay ng CFA? Nagpunta ako doon. Sana, sir, kasi
magpapaw po sana ako, sir. Kaya lang PAW. po. Oo. Opo. Kaya lang, sir, iniisip ko, hindi ako mako-qualify sa PAW dahil Yes. doon sa aking kampo. Kasi sir, kung magpa-private nga po ako ng attorney po, Okay. yung pong hinahabol po namin amount kay Mr. Jacobe, baka hindi lang din po siguro sa ganun yung maggastos. Sige ma'am. Diyan lang kayo sa linya ma'am. Kakausapin na natin ngayon na yung attorney. Ngayon na sa linya na si Attorney Batas. Sa mga ganitong sitwasyon, ang kadalasang magiging payo po ni Atty. Batas Mauricio, demandahin ng iba't ibang uri ng kaso. Una, kasong sibil para pilitin yung kontraktor na tapusin ang kanyang pinagkasundoang gawain na dapat niyang tapusin. Ang tawag po sa kasong iyon, specific performance. Sabi po ng ating Kodigo Sibil, ang lahat po ng nakipagkontrata na gagawin niya ang isang bagay, ibibigay niya ang isang bagay, babayaran niya ang isang bagay, ay kailangan tumupad sa kanyang paggawa, sa kanyang pagtupad, o di kaya sa kanyang pagbabayad. Pag hindi po niya ito natupad at wala naman pong mabigat na dahilan, kagaya halimbawa nang nagkaroon ng lindol at tinamaan ng poste at yun ay hindi na siya nakakilos, ay kailangan po niyang pagpatuloy sa pagganap sa kanyang tungkulin. At kung hindi gumaganap, kagaya po nito, lalo na't naiparte na sa barangay, sa paano ng kaso, pilitin, ito pa rin ang pinagkasundo ang gawain, specific performance. Pangalawa, yan po sa specific performance, pwede pong hingan ng daños perjuicios at syempre, pati na po yung attorney's fees. Ano yung daños perjuicios? Sabi, hindi mapagkatulog, nag-aalala, hindi makakain, at napapahiya na ang kanyang bahay na inaasahang makukompleto sa halagang 300,000, halos ubos na ang perang na ipagkasundo, hindi pa rin nagagawa. Napapahiya po siya, nagkakaroon siya ng humiliation, nagkakaroon po siya ng tinatawag na besmirched reputation. Yung po bang parang nasira ang pananaw ng mga kapitbahay sa kanya, yan ang tawag dyan, daños perjuicios. Magkano po ang hihingin? Depende po sa katayuan nito pong nagre-reklamo laban doon sa contractor. Pangatlo, po pwede pong demandahin ng kasong administratibo yung contractor na yan, lalo na kung siya'y architect o lalo na kung siya'y engineer. O di kaya isang nabigyan ng business permission licensing office ng lugar kung saan minimaintain niya ang kanyang tanggapan o ang kanyang tahanan. Yung po kasing pagbibigay ng business permission licensing office ng City Hall o di kaya ng DTI registration sa Department of Trade o di kaya ng Certificate of Partnership sa mga partnership o Certificate or Articles of Incorporation, ang Securities and Exchange Commission, may kapangyarihan po silang lahat na tanggalin ang lisensya, tanggalin ang rehistro ng isang hindi nakakatupad na nakipagkasundo ang gawain. Yun po importante. Panghuli, pwede pong demandahin ng kasong estafa. Maaari pong medyo mabigat yung estafa, pero sa pananaw po ng ibabitag mo ni Ginoong Ben Tulfo sa pakikipag-ugnayan kay Atty. Batas Mauricio, maliwanag naman po na yung kontraktor nagpanggap na kaya niyang tapusin sa halagang 300,000 piso yung pong kanyang bahay o yung kanyang struktura. At ngayong halos matatapos na ay hindi magawa-gawa at ayaw nang ipagpatuloy, lumilitaw, nagpanggap siyang may kakayahan siyang gawin pero wala naman pala dahil hindi na nga maituloy. Ang tawag po rin, falsely pretending to possess power, business, or qualification. At pagkatapos nakakuha ng pera, yan po ay estafa, may parusang pagkakabilanggo, hindi pa baba ng 6 na taon. Mas mabigat nga po dahil mas maraming reklamo pero hindi po kasi katulad dito ng ibang panlilinlang o kaso ng estafa na pwedeng gamiting large scale. Ano? Pero akin pong pananaw dyan, sampahan ng isa-isang kaso, para lang sa ganoon maraming kasong kakaharapin. Ito po ang kontraktor na hindi gumaganap sa kanyang tungkulin. Mas marami po ang kaso, mas maganda para siya malito. Ganun po yan. And then, pagkapon na i-file na mga kaso, may tatak na tinanggap ng fiskalya, tinanggap ng hukuma, ng mga usapin. Ang mga kaso, pwede pong i-post yung mga na-file na kaso at wala na po tayong pananagutan dyan sa cyber libel law. Bakit po gano'n? Cyber libel, pagka nag-post po tayo, may kinalaman sa isang tao at lilitaw na ito ay paninirang puri o lilitaw na ito ay sa kanyang kasiraan bilang sa kanyang pagkatao o di kaya sa kanyang profesyon, maaari po tayo mademanda ng cyber libel dahil ginamit natin online posting. Pero, pagka sinampahan muna natin ang kaso at yung kaso mismo ang ating ilalabas sa internet, sa online, sa social media platform, wala na pong cyber libel yan. Bakit po? Pag-uulat na po yan sa mga opisyal na pangyayari sa mga ahensya ng hukuman. Ang tawag po yan sa mga na-file na usapin, sa mga complaint, sa iba't ibang ahensya ng gobyerno, privileged communication. Ano po ibig sabihin ng privileged communication? Ang ibig sabihin po niyan, kahit na pag-usapan, kahit na maipost online,
Walang pananagutan yung nag-ausap, walang pananagutan yung nag-post sapagkat ito'y opisyal na proseso na nasa hukuman na. Yun po ang dapat gawin. Anong maitatanong niyo sa kanya, Lilibet? Nung pong nanggaling po ako dyan noon, ang in-advise po sa akin is mag-file po ako ng small claim. Well, yung Hello, small ma'am. claim, ma'am, is may only certain amount yan. Pero attorney, ano masasabi niyo dun sa sinasabi niya na small claim? Okay naman po yun. Bahagi po yun ng kasong sibil na binabanggit natin. Small Okay. claims po kasi pagka hinahabol, hindi lagpas ng 2 million pesos, eh po pwede na po yan sa small claims court. Pero alam po ninyo, ang problema natin dito, yung ganyang klase ng mga tao, ibig sabihin na itong kontraktor na balasupas. Ibig sabihin po kasi yan, kaya nagbabalasupas kasi alam niya, didemandahin siya ng mga ganyan lang. Kung hindi siya makapagbayad, wala siyang problema. Wala siyang pananagutan. Bakit po? Walang pambayad, walang ari-ari ang nakalagay sa kanyang pangalan. Kaya po ang ipinapanukala ng ipabitag mo kay Ben Tulfo, Attorney Batas Mauricio bilang resident lawyer, sampahan natin ang iba pang mga kaso para siya ay magtanda, mabigyan ng tamang leksyon. At madali naman po yan. Tumungo po kayo sa pulis. Humingi kayo na siya ay masampa, makapagbigay ng statement tungkol po sa kanyang panluloko, estafa, pagpapanggap na may kapangyarihan siya na magampanan ang kanyang tungkulin, gayong wala naman pala. At tutulungan po kayo. Pagka hindi, balik po kayo sa ipabitag mo ni Ben Tulfo. Tutulungan po namin kayo dito po sa larangan ng batas. Sige po, attorney. Lilibet, okay na yun sa iyo? Yes po, sir. Okay. Sige, attorney, maraming salamat sa pagtanggap ng aming tawag at thank you po again. Karangalan ko pong makasama minsan pa sa ibabitag mo ni Ben Tulfo sa paglilingkod sa sambayanang Pilipino. Magandang umaga po, magandang araw sa ating lahat. Ngayon naman, Lilibet, may mga gusto ka pa bang sabihin or tanungin bago tayo magtapos dito? Yes, so, para po kay ni Sir Jacobe, the last time, nung nakaraang araw po kasi, nag-ring yung phone ng kapatid ko. Number po niya. Nasagot po nung kapatid ko yung phone, pero hindi po siya kasi sumasagot. So sana po, ang hiling ko lang, makipag-ugnayan po siya. Gusto lang naman po namin is yung makipag-usap po siya ng maayos. Naiintindihan naman po namin siya kung ano po yung rason niya eh. Ang nangyayari po kasi, nagmamalaki pa siya po sa amin. Maganda na sinabi niyo yun at sundin niyo din yung sinabi ng attorney na mahirap lang talaga na kapag anuhin niyo lang is parang danyos lang. Mas maganda talaga Yes, na tuluyan niyo na talaga tong Joel Jacobe na to. Po, maraming salamat po kay Sir Ben Tulfo at sa staff po. Okay, thank you. Ito ang nag-iisang pambansang sumbungan, tulong at serbisyo na may tatak. Tatak, #ipabitag mo. Susunod. Dating gardener tinanggal bigla sa trabaho. Length of service sa loob ng 5 taon pagtatrabaho, gustong makuha. Ang sumbong iimbestigahan at aaksyonan sa #ipabitag mo. Pambansang sumbong ipabitag mo! Balik ang #ipabitag mo. Meron naman isang 60-year-old na gardener mula sa Alabang ang lumapit sa #ipabitag mo. Bukod sa pagiging gardener ay all-around din daw si Tatay Roger. Kaya naman hindi matanggap ni Tatay Roger nang bigla siyang tanggalin sa trabaho ng kanyang amo. Ang tanging hiling ni Tatay Roger ay ang bayad sa kanyang 5 taong pagseserbisyo. Detalye ng sumbong, panoorin. Lumapit po ako sa #ipabitag mo para ireklamo ko ang aking amo na si Lerma Kahuraw na basta-basta na lang ako tinanggal na wala naman sapat na dahilan. Magpapasko pa naman, wala akong trabaho. Nagsilbi sa akin na gardener or around, sabi sa akin, hanggang ngayon ka na lang, hindi ka na pwede magtrabaho sa akin. Sabi, hanggang ngayon ka lang, umuwi ka na. Sabi sa akin, umuwi ako. Ay, bago naman ako umuwi, sinabihan ako, pipirma daw ako. Tinakot pa ako papirmahin. Sabi ko, ma'am, saan yung pipirmahan ko? Basta pumirma ka, sabi sa akin. Hindi ako pipirma kasi blanco yata pipirma sa akin eh. Kasi baka mga ipupirma ako, ay wala akong habol kasi kung anong ilalagay niya doon. So, umuwi ako dahil hindi ako pinapatrabaho hanggang ngayon. Hinihintay ko ako tawagan ako para kung sakali na mag-usap kami, hindi naman niya ako tinawagan hanggang umabot sa ganitong araw nito. Ang gusto ko po ang mangyari ay kung babayaran ba ako ng line of service ko. Ganun mo lang. Yun lang ang hinihingi ko. Sir Ben, sana matulungan niyo ako. Maraming salamat. Ang sumbong iimbestigahan at aaksyonan sa #ipabitag mo.
Tatay Roger, first question lang, no? Paano ka napunta dito kay Lerma? Paano ka nagsimula magtrabaho sa kanya? Kasi bagong pandemic, may amo kasi akong may mga barko sila ng panghakot ng mga kung saan bansa. Pariner kasi yun. Tapos nakita niya ako dun sa harap ng bahay niya kasi makatabi lang yung bahay ng amo. Ngayon, ang ginagawa niya, kasi may umiikot naman nagtitinda ng mga gulay doon isda, mga pagkain. Lagi niya ako binibigyan ng pagkain, mga puto, ganun. So yun nangyari is yung kapitbahay ng amo mo ngayon. Kasi wala na ngayon, sir, kasi pandemic, bumalik na sa kanila. Oo. So yun nangyari is yung katabing bahay nun or yung malapit dun sa lugar, yun yung pinasukan mo which is itong panibago. Ngayon, lagi niya ako binibigyan ng pagkain, yun pala. Gusto niya pa ako kunin sa bahay niya, mag-garden. Ngayon, nakala ko mamabait. Iniwanan ko lahat ng amo ko sa Albang Hills. Pinasukan ko siya, lahat yun. Ngayon, hindi ko alam, bigla naman ako tinanggal. Kung alam ko lang, hindi ko na pinasukan. So, pupunta tayo doon sa part na nagkasagutan kayo ng amo mo. Ganito si sir. Nagpaayos kasi siya ng bubong. Kasi ang bubong niya yung parang yung manipis siya na yung manipis siya na malapad ganun kahaba tapos ganun kalapad yung parang palitas siya. Di nga sobrang 18 years na kasi yun di sobrang bulok na. Di yung mga nagiging na ngayon nagiging lupa na yung kahoy na yun. Di nung huling gawa niya 28 yun 28 ng October. Last ang kasi ng trabaho na last ng nito. Sa'yo inutos, tatay. Hindi ma'am, kasi nung naglinis sila ng bubong, yung trabador, siyempre yung mga dumi nahulog sa baba. Okay. Ngayon, bawat pasok ko kasi diyan, doon ako muna naglilinis sa likod, nagmamap ako doon kasi dalawang aso doon kasi maihi yung aso niya doon. Kasi doon nagtatambay yung asawa niya, ayaw na yung mapanghi. Yun ang inuna ko. Ngayon yung garahe, hindi ko pa talaga lininis yun. Kaya madumi. Pero ano yung naging utos ng amo mo? Hindi kasi hindi niya ko inutusan yan, sir, kasi araw-araw yan yung ginagawa ko. Ay. Hindi, ano yung inutos niya sa'yo? Wala, tinawag lang ako. Sabi, bakit tumadumi? Sabi niya. Sabi ko, ma'am, hindi pa naman ako naglinis yan. Alam mo naman tuwing punta ako dito So wala pa siyang utos na linisin mo yung lugar na yun? Wala, sir. Saan? Sa harap, sa likod? Sa garahe, sir. Oo. Sa garahe. Di ngayon, tinawag niya ako, nagmamap ako sa likod. Sabi sa akin, bakit madumi ito? Sabi ko, ma'am, hindi pa naman ako naglinis. Alam mo naman yan. Sabi ko sa kanya, inuuna ko yung likod nyo kasi mapanghi, nagagalit ka. Bakit hindi mo na lang sinabi sa kanya na, ma'am, sige po, linisin ko na po ngayon? Na-sprayan na siya ng tubig, siya nag-spray. Gumagawa siya ng butas na matanggal siguro ako, ganun. So, kumbaga, pinag-initan ako. Kumbaga, kaya sumama loob niya rin kasi siya na yung gumawa instead na ikaw. Hindi, ngayon isang araw yun, sir. Minsan, yun nga. Oo. Kasi pag hindi ko sinunod yung utos niya, magagalit siya sa akin. Inuuna talaga ko yung likod na dahil doon nagtatambay yung asawa niya. Pero that time kasi may ginagawa dun sa na hindi mo nalinis, naglalaglagan yung Inuhuli ko dumi. talaga yun, sir, yung na yung garahe na yun. So in short, tatay, natanggal po kayo kasi merong hindi nagustuhan yung amo nyo na ginawa siguro, niyo. kasi hindi pa nalinis, biglaan. Kasi hindi ko man talaga inuuna yun, likod ang inuuna. Pero po para maging klaro, sino po bang amo? Yung babae? Babae, ma'am, si Lerma. Si Ma'am Lerma ang nirereklamo mo. Si Lerma Kahuraw. Okay. Pero kamusta po ba yung sahod nyo? Paano po yung Okay naman, ma'am. Okay naman sahod ko. Kayo ba may mga benefits? Wala ako benefits dyan, is pag-ibig wala lahat. Pero tuwing Sige. kailan po kayo sumasahod? Kinsenas, katapusan? Hindi tuwing lingguhan, ma'am. Lingguhan ang sahod mo. Okay. Kasi Tapos, gaano na po kayo katagal dyan sa kay Simula Ma'am? 2019 hanggang itong 23. So, almost 5 years, sir. Tuloy-tuloy ang sahod mo. Opo. Okay, pero ever since po ba nung sumasahod kayo, kinakaltasan kayo? Wala, ma'am. Walang kaltas. So wala ka naman naging problema sa pagtrato sa iyo bilang trabahador Wala, dun sa ma'am. bahay? Nabigla lang nga ako, sir. Yun Bigla dun lang lang. sa away mo yung naging away niyo yung naging problema. Okay, sige, ganito na lang. So kausapin natin yung si Attorney Cesar Petates, Officer in Charge of Legal Unit ng DOLE NCR. Si Carl Tulfo po ito sa hashtag Ipabitag Mo. Kasama ko po si Bitag Dean and Bitag Tatum. Meron lang kami, sir, ilalapit na gardener na nagtatrabaho sa isang lugar sa Alabang at nagkaroon sila ng alitan ng kanyang amo hanggang sa tuluyan na itong hindi nakapasok. Wala siyang benefits, parang abot lang, and then pirma lang siya sa notebook, lingguhan yung bayad. Gusto nilang niya, sir, siguro malaman is kung may makukuha pa siya kayang bonus or kung ano man yung mabibigay kaya sa kanya ng kanyang amo. Ano po ang sinasabi na? Sir, unang-una po muna, kailangan din po natin manaman muna or ma-establish kung meron pong employee relationship
between the owner at saka po doon sa ating complainant. Assuming po na meron naman, siyempre may mga benefits po tayo under the labor code na mag-a-apply sa ating pong complainant. Pero kung ma-determine po natin na wala po pala... Sir, wala daw silang kahit anong papeles or anything. Kontrata. It's more of just word of mouth lang. Tapos pirmahan lang sa notebook na ganito yung amount na binigay, receive niya, pirmado. Ganun lang. Siguro sir, ang pinakamaganda rin nating para mabigyan din natin ng due process yung kabilang party is magpunta na lang po tayo sa pinakamalapit na field office po ng DOLE, mag-file po tayo na request for assistance para po at least mapagharap po natin, marinig po natin ang comment or defense ng bawat panig po or claims and allegations ng bawat panig po, sir. So, ang sinasabi niyo, sir, is mas maganda na mag-usap ang dalawa sa inyong opisina. Tama po ba? Opo, sir. Yes, sir. Tama po. Para po Okay, bilang DOLE, sir, aside from doon sa hearing or kung ano man mangyari pag-uusap doon sa office nyo, ano po ang pwede kaya na maitulong ng DOLE or ano pong pwede ikaso doon sa kanyang amo man kung may mahanapan man na evidence? That could be... Kung po, sir, kung meron po tayong makikitang violation at talagang may karampatan naman na makakuha ng mga benepisyo ang ating complainant, mag-i-issue po tayo ng order para i-direct po natin o lutusan ng ating respondent na bayaran, na dapat niyang bayaran sa ating complainant. At kung hindi po niya babayaran yun, mag-i-issue po tayo ng writ of execution, pati na rin po notice of garnishment para mag-garnish po yung mga bank account ng ating respondent sa kasakali. So, Kung hindi posible po ba, magkakaroon sir, po ng na compliance. kahit man ganito yung nangyari kay Tatay Roger, okay lang ba kaya, sir, may mga possibility kaya na may magagawa yung DOLE aside from doon sa yung usual, yung process and everything? Is there anything else kaya, sir? Meron naman po tayo sa mga livelihood programs na ibinibigay sa ating mga kababayan. So, siyempre, titingnan po natin muna kung talagang pwede na po sila lumapit at pumunta sa ating pinakamalapit na DOLE office para po mabigyan siya ng assistance. In general knowledge lang po. Kumbaga kasi usually po napapadalas talaga na lumapit sa programa namin yung mga kasambahay, ganito pong mga gardener. Kumbaga, ang palagi nilang concern, sir, is wala silang kontrata. Pero meron namang ebidensya or na-establish naman po nila na nagtatrabaho sila, pinapasahuran po sila. For educational purposes nga po, attorney, dapat po ba talagang may SSS ang isang kasambahay? Or in this case, itong gardener po natin? Meron po, ma'am. Opo. Entitled po dapat sa SSS benefits ang ating mga kasambahay po, ma'am. So kahit man, sir, walang any papers or any contract or anything, just word of mouth? Yes, sir. Basta po ma-establish natin talagang may employer-employee relationship at kasambahay po talaga yung ating complainant. Maano po yun, may mga karampatang benepisyo po dapat may bibigay sa kanya. Opo. Kasi meron din po tayo tinatawag, ma'am, na persons in the personal service of another, mga ganon. Opo. So yung mga ganon po kasi hindi na-covered ng labor code po yun, ma'am. Okay. Okay. Tapos, attorney, isang question rin po is, sa naging kwento kasi ni Tatay Roger, parang nagkaroon po sila ng issue nung amo niya. At dahil sa issue na yun, ay tinanggal na po siya sa trabaho. On a normal basis, sir, ano po ba yung dapat na maging proseso o mas tamang proseso sa pag-terminate or pagtanggal sa isang trabahador? Yun nga po, ipagpapalagay po ulit natin na merong employer-employer relationship po itong ating complainant at respondent. Dapat po, bago siya tanggalin sa kanyang trabaho, mabigyan mo na rin siya ng due process po o mabigyan ng oportunidad na makapag-explain at magpaliwanag ng kanyang alleged violation na nagawa laban sa kanyang employer po. Sige po, attorney. Pagkatapos po nung mabigyan niya ng may bigyan niya ang kanyang explanation sa kanyang employer, diyan po magde-decide muna dapat ang employer kung isususpend niya po ba yung kanyang empleyado o itatanggalin na sa kanyang paggawa po. Okay po. Okay. Para po natin yung due process. Siguro, tanungin natin si Tatay Roger. Tatay Roger, baka may gusto ka pang itanong kay Attorney Petate, no? DOLE na po yan. Baka may mga katanungan pa kayo. Wala na siya kasi ganun din naman yung trabaho ko doon. Mag-akyat ako ng puno na makataas.
ang bagsakan ko, semento. Kasi tinatanggal ko yung ano. Kaya nga ini-explain ni Attorney Petate na mahalaga na may mga mandatory tayo. Ganun Kasi na lang. tulad nga nung trabaho mo, sinasabi mo na delikado. At least meron tayong maasahang Pinapupunas mga ako ng- mandatory sa benefits. salamin paikot ng bahay niya, babagsakan ko, semento. Oo. Paano ko madulas ako doon? Emergency, di ba? Yun na nga. Sige, siguro pwede natin i-try contact yung mismong amo ni Tatay Roger. Si Lerma. Lerma. Kakurang. Siguro try natin i-contact and then kausapin natin siya para masabi natin yung concern ni Tatay Roger habang kaharap dito yung taga-Dole. Pakinggan natin kung magre-ring o Kung mag-work sasagot. yung number na ibinigay ni tatay. Okay, so trying to call daw. Okay. Kasi baka pwede naman madaan sa magandang usapin kesa magpadole. Kasi diba? ang nakikita ko dito is tama naman ang sinasabi ni attorney na dalhin nyo si Miss Lerma dun sa lugar para magkaroon ng maayos na usapan. Pero syempre, bilang mga tao din na iniisip din natin kung ano man yung tama lang siguro na parang hindi na umabot sa ganun na punto. Sa akin naman, sir, ganito. Kung sinabi ko, baka mamaya rami yung servisyo ko sa inyo. Hindi man ako pinantinawanan lang ako. Sabi sa akin, Kaya nga kakausapin natin ngayon, ang para sa akin lang, maging level lang tayo, wag tayo masyado mainit ang ulo. Pagka sumagot siya, kausapin natin na maayos. Kasi kung ganyan yung asal mo, hindi mo makukuha yung bayad na gusto mo. Okay? Kaya nga dinadaanan natin sa maayos na pakiusap, magpakumbaba man. Ganon. Okay, ngayon nasa linya na si Miss Lerma. Ma'am Lerma, si Carl Tulfo po ito sa hashtag ipabitag mo. Lumapit po sa amin si Tatay Roger tungkol po sa kanyang problema. Tungkol sa on air pa ako? Yes po, nako-on air tayo sa CLTV 36, IBC. I don't want to make I don't want to comment if it's on air. Pero i-off air nyo if you want to shed light to the Ma'am, ang gusto lang po namin is makuha po ang panig ninyo. Hindi po Which is, hindi po ano namin yung kayo kasama? kinakastigo, kaya po tayo naka-ere, no po, ma'am. I know, but of course, you have to understand also. Kasi syempre, ayoko naman yung naaabala ako, no? Tapos, yung mga accusation is wrong. So, Ma'am, gusto ko napakasimpleng malaman. bagay lang naman po, ma'am. Si Tatay Roger lang naman yung gusto nating gawan ng paraan. Mapag-usapan lang na maayos, that's it. Okay, so what do you want to know? So I want to know your side. You can tell us your side. What happened? Yes, What's the problem? The thing is, what is the complaint? The complaint, ma'am, is kung yung nangyari dun sa away nyo and then natanggal siya. Which is, ano daw, I really have to know, ano daw pinagawayan namin ni Roger, sabi niya. Opo. Ma'am Lerma, hello po, magandang araw po. Yes. Nandito po kasi si Tatay Roger. Yeah, I know. Oo, sige. Okay, ang inirereklamo niya, ma'am, is yung last pay niya or kung may mahahabol po ba sa inyo dahil po allegedly hindi raw po naguhulog ng mandatories kayo as an employer. No. We have to, I have to correct that. Si Yes, opo. Roger, part-time sa akin. Part-time lang siya sa'yo, ma'am? 5 years? Yes, part-time siya sa akin ng 5 years. Wala siyang araw. Kung papasok siya. Kung hindi siya papasok, wala rin akong reklamo. Okay. So yun yung usapan namin kasi hardinero si Roger, hindi naman talaga siya talagang all around na So, first, yung una naming hiring kay Roger, 2 beses lang siya supposedly sa akin. So, part-time siya. And then, after that, dinagdagan ko siya, sabi ko, bakit hindi mo na lang ako tulungan pag-map? So, anyway, so part-time si Roger sa akin. Tumagal si Roger sa akin kasi hindi ko naman siya minaltrato una. Ang Opo. tanong sa akin, Ma'am Roger, Lerma, wala naman din pong issue sa pangmamaltrato talaga. Opo. No, that's what I said. I just want to clarify. Kaya tumagal si Roger sa akin ng ganun katagal kasi I treat him well naman. Kasi kung hindi ko siya tinrato ng at saka lugi siya, hindi naman siya magtatagal sa akin, correct? So, ang sahod ni Roger sa akin is per day, 1,000 a day. Ang pasok ni Roger sa akin is 8 to 4. Araw-araw po yun, ma'am? No, 4 times a week lang pumapasok si Roger sa akin. So halimbawa, si Jean kasi ang nagsasahod sa kanya. So halimbawa, papasok siya ngayon. So on the second, lingguhan yung sahod ni Roger. On the second day ng week na yon, kukunin niya na yung sahod niya in advance for the whole week.
Sige po ma'am, ganito coming from your side, may gusto pa ba kayo sabihin? Kasi we have Dolly on the line, we just want to get their perspective on this. Kasi you're the employer, and again, employers have their own responsibility with their people, whatever kind of job they are given. Attorney, are you still there? Narinig niyo po ba yung naging usapan namin? Yes, sir. Opo. Ano po yung sa tingin nyo dun sa case ni Tatay Roger and dito kay Ma'am Lerma? Kailangan po natin talagang imbestigahan mabuti kung merong existence nga po ng employer-employee relationship dito, sir. Kasi parang ang position po ni ma'am is that parang hindi talaga regular or permanent employee si Mr. Complainant po. So si Sir naman, yung complainant natin, ang ini-insist niya is meron silang employer-employee relationship. So yun po dapat ang kailangan nating establish muna dito, sir. Pagdating naman dun sa about the employee-employer relationship part, paano naman yung sinasabi ni Ma'am Sir na part-time? So walang any responsibility yung employer to pay yung mga benefits na sinasabi? Well, kung matitingnan po natin na makikita natin at ma-establish natin na walang employer-employee relationship, ang mag-aano kasi dito sa mag-govern sa relationship nila is civil code. Hindi po labor code, opo sir. So, yun ang kailangan po nating pag-aralan muna mabuti at pakinggan mabuti kung ano yung mga evidence na meron po sila or mga allegations and claims. So, dapat po nating pag-aralan mabuti at hindi tayo pwedeng mag-decision agad kung ano po ang ano nila, relationship ng dalawa, opo. At Tatay Roger, anong gusto mo ba na mangyari since lumapit ka sa amin? Yun na lang, sir, kung mayroon ba akong habol sa separation fee ko. Yun lang. Sige, ganito na lang. Ma'am Lerma, are you still on the line? Yes, okay. I just want to clarify on this as well. First, dito sa village namin, I'm not the only one na part-time ni Roger. Marami naman siyang part-time bukod sa akin. So pag terminate siya doon, that means maghahanap din siya ng separation or termination fee? Hindi naman, ma'am. It's more on the length of service. Yeah, but then again, the length of the service actually can justify my side naman. If I'm a bad employer, he's not gonna stay here longer than 5 years, I guess. Yes. Ganito na lang, ma'am. That's why we have yung DOLE. And then they said that they will investigate the problem. So does he want to meet me in the DOLE? Willing ka ba, Tatay Roger, makipag-meet? Willing siya, ma'am. Okay, sir. So you just have to give me time so I can bring somebody and, kasi wala kaming kontrata ni Roger. First, wala kaming kontrata ni Roger. Opo. Okay lang yun, Ma'am Lerma. Okay. Ma'am Lerma, ano lang naman po kami, para ma-explain lang din po ng maayos yung goal ng programa is marinig po yung panig ninyo. At saka of course, kung kakayanin po nating masolusyonan, hindi po natin, kumbaga, ibibigay po natin sa inyong parehas yun. And also, I didn't terminate Roger. Siya ang nagsabi sa akin na napapagod na siya, alis na lang siya. Kung aalis siya, kaya ang sabi ko sa kanya, kung aalis ka, sige, last day mo na ngayon. Which is, bayad din yung day nung umalis siya. Kasi advance naman sahod niya sa akin eh. Kasi kinausap ko siya dito, mas malakas pa yung boses niya sa akin. So then, I guess, Tatay, ano pong masasabi niyo? Ano masasabi ko kay Ma'am Lerma? Sinigawan mo nga ako eh. Ginanyan mo pa ako ng mo, yung ng panglinis ng kutse. Ay, nakatuwiran ako sa'yo, sinigawan mo ako. Sino katutuwa niya sa'yo? Hindi, pag ginanyan mo ako ng panglinis ng kutse, natandaan mo ba yun? Yung panglinis ng kutse, yung may pressure, malakas ang tubig. Roger. Bait mo pag dito, pero sa bahay nyo, walang hiya ka. Anyway, okay, so, you know what? Since we are on air, nung si Roger umalis sa akin, ako yung naglilinis ng bahay, nagpe-pressure ako ng granite. So, paano ko tinamaan si Roger? Kasi nagpe-pressure ako ng granite. If violently ako na tao, tumagal ba siya ng 5 taon sa akin? Opo, actually Ma'am Lerma, yun po yung pinangahawakan ni Tatay Roger na sa loob po ng 5 taon, sa palagay po niya, parang basta-basta na lang po siyang terminate or tinanggal sa trabaho. No, from the very get-go, I didn't terminate him kasi we don't have contract. Papasok siya pag free yung oras niya or pag hindi siya papasok, hindi din naman siya tumatawag kasi wala siyang telepono, di ba? So okay lang sa akin, papasok si Roger, hindi papasok si Roger. Kasi ang feeling ko, wala naman kaming kailangan mong pumasok kasi ganito, ganyan. So wala. If Roger wants to go, pag si Roger gusto pumasok, so
papasok siya. Pag ayaw niya pumasok, okay lang, wala naman akong reklamo sa kanya. Alam mo, nakikinig ako. Ma'am Lerma, nakikinig lang ako sa usapin niyo, no? Ako, ang nakikita ko kasi dito, Ma'am Lerma, lumapit sa amin itong si Tatay Roger kasi may problema, no? So, hindi naman siya lalapit sa amin kung wala talaga siyang problema sa inyo po, Yeah, no? I'm sure. Lahat naman talaga, I'm sure that's given na may problema siya. Ako din, meron din naman ako, kung meron siyang ayaw sa akin, ako meron din naman akong sagot doon. In the first place talaga, hindi ko naman talaga siya tinerminate, siya yung umalis. Anong gagawin ko kung ayaw niya? Ma'am, ang gusto lang naman ni Tatay Roger is sanang makiusap nga where that separation pay. Is that a problem with you? Kahit man konting danyos or whatever payment it is para matahimik na to, is that a problem? You know, giving Roger anything na hinihingi niya sa tamang wala namang problema sa akin. Ang ayaw ko lang, yung palalabasin niya pa na ako yung may kasalanan sa kanya. Bakit ba? Nung nandito siya, lahat naman ng gusto niyang inaano. Ma'am, that's why we are calling you. That's why we called you in the but first place to then, get you your know, side. yes. Okay, so then, since we are on this situation na, pagkatapos, gustong humingi ni Roger ng danyos, anong gusto yung danyos kukunin sa akin? Ano bang ginawa ko sa kanya na mali? Hindi naman yun, ma'am. It's more of the separation pay. He's not asking for compensation. Separation fee for what? Separation pay for the 5 years. For the 5 years, he's part-time nga eh. Pupunta lang si Roger. Sige ma'am, ganun kung ayaw niyo talaga makipag-settle mo, kung ayaw niyo, idala na lang natin sa Dole. I think it would be better for you to hear there. Okay lang sa akin. Sige, maybe from there, at least malinawan ako sa side niya. Malinawan din siya sa side ko. Mas maganda na Dole will go in and investigate kasi mahirap kapag ganito na madami sinasabing side, ganito, ganyan, left and right, tapos hindi naman natatapos yung problema. I understand. Yeah, okay, sige. You know, ako naman, okay lang naman sa akin. If I have to pay, then I have to pay. Yes, Kung yun mo right ni Roger. Ganun na lang, ma'am, no? So we'll just let Dole come in and then just be open to talk to Roger as well para magkaroon na kayo ng kalinawan para okay na din to si Sir Roger. Okay, sige. Ano nyo rin yun, Ma'am Lerma? Kung baga karapatan nyo rin yun as an employer, Yeah. malaman din natin yung karapatan ni Roger, kung ano po ba talagang Yes. contract meron kayong dalawa. Kumbaga, magiging patas naman po ang Dole. Papakinggan po yung side nyo, papakinggan din po si Roger. Okay. So, I Yeah, think it's really I think safest that's na good sa Dole po also. kayo. Ayan, Tatay Roger, mukhang magkakaroon tayo ng konting problema lang. Kasi, Ganun, ang masasabi ko, advice ko sa'yo, is maging balanse ka lang. Huwag ka masyado magpalaban. Kung itong Lerma na to, palaban ng palaban, wala, sige, balik ka lang ulit. Saka yung sinasabi mo na yung inaano ka during dun sa car wash, yung parang dinabukan ka ba? I don't know. Pwede mong ireklamo yun. That can be another case. Oo. Kasi that's also maltreatment in a way. Pwede mo din sabihin yun sa Dole. Kung nandito pa man sa linya si attorney, no? Kung narinig niyo pa rin, maganda talaga na manghimasok na yung Dole at ang mag-imbestiga. Kaya nga nandito din sa Bitag, ang advocacy namin is to defend the powerless. Wala kaming pakialam kung mayaman yung kalaban mo, wala kaming pakialam kung sa Ayala Hills, whatever, Alabang, or whatever, kung saan ka man nakatira, wala kaming pakialam at wala kami sinasanto. Binaliktad pa ako, sir. Ako pa daw umalis. Lahat Okay, yan, okay pwede yun. yan. Pag-uusapan yan Mas sa Dole. okay yan. Pagka binabaliktad ka at may sinasabing mali, mas maganda yun. Kasi pwede mo gamitin laban sa kanya sa Dole. Kasi sir, sino ng tao na alis magde-December, di ba? Attorney Petate, nandyan pa po kayo? Yes sir, I'm still here po. So narinig niyo po ba yung sagutan ni Ma'am Lerma at Tatay Roger? Ano po ang masasabi ninyo? Yes sir. Sir, mas maganda po talaga siguro idulog na natin sa pinakamalapit na opisina ng Dole yan sir para at least doon natin ilahad-lahat yung mga claims and allegations ni Mr. Complainant po at yun na rin po yung ating respondent po para bigyan ng due process po. Sige po sir, may gusto pa ba po kayong sabihin kay Tatay Roger at sa mga nanonood sa atin ngayon? Ang may sasabi lang po namin is nandito po lagi ang Dole po handang tumulong sa ating mga kababayan, sa ating mga workers, mga employees po para po maibigay ang dapat maibigay at matanggap nila ang dapat matanggap na ayon sa ating batas po o batas paggawa or labor code po. Sige po attorney, maraming salamat po at aasahan po namin yan. Thank you po. Yes po sir, apa. Thank you po. Bye-bye po.
Ito ang nag-iisang pambansang sumbungan. Tulong at serbisyo, may tatak. Tatak bitag, tatak hashtag, ipabitag mo. Susunod. Ako ay lumalapit po kay Sir Ben Tulfo para ireklamo ko po ang nangyari po sa akin. Noong October 25, naputulan po ako ng daliri. Hindi po nila sinagot ang Solarich Food, ang pagpapagamot sa aking daliri. Ang sumbong iimbestigahan at aaksyonan sa hashtag ipabitag mo. Pambansang sumbong ipabitag mo! Nagbabalik muli ang hashtag ipabitag mo. Ngayon naman sa susunod na storya, ang pagtatrabaho sa isang pagawaan o factory ay hindi madaling trabaho. Lalo na kung malaking machine ang kailangan mong i-operate. Si Justin, isang machine operator, ay naputulan ng dulo ng kanyang daliri habang nagtatrabaho. Pinagamot naman daw siya ng kanyang kumpanya pero wala siyang nakuhang tulong sa SSS. Dahil hindi pala naghuhulog ang kumpanya niya sa SSS. Detalye ng sumbong, panoorin. Ako po ay si Justin Llano, nakatira sa Valenzuela City. Ako ay lumalapit po kay Sir Ben Tulfo para humingi po ng tulong para ireklamo ko po ang nangyari po sa akin sa Solarich Food. Ako ay machine operator sa Solarich Food. Noong October 25, naputulan po ako ng daliri. Hindi po nila sinagot ang pagpapagamot sa aking daliri. Ang gusto ko pong mangyari na mabayaran po ang aking daliri ng Solarich Food. Sana po matulungan niya po ako, Sir Ben. Salamat po. Ang sumbong iimbestigahan at aaksyonan sa hashtag ipabitag mo. Siguro bago natin simulan yung investigahan dito sa pangatlong sumbong, no, ibigay muna natin yung detalye para mas maintindihan ng mga viewers. So March 2023, nakita ni Justin sa Facebook na mayroong hiring sa Solarich Food Manufacturing sa Valenzuela City. October 25, 2023, habang naglilinis siya ng machine, hindi niya namalaya na naipit pala ang dulo ng gitnang daliri niya at naputol. Dinala agad si Justin sa ospital at sinagot naman ng Solarich ang naging bill nito. October 27, 2023, pumunta siya sa opisina para manghingi ng danyos sa nangyaring aksidente pero hindi siya binigyan dahil hindi raw siya regular employee at pinabalik na lang siya sa trabaho. November 7, 2023, lumapit si Justin sa Office of the City Mayor sa Workers Affairs Office o WAO para idulog ang kanyang hinaing. 2 beses na pinatawag ng ang Solarich Food Manufacturing pero hindi naman sumipot ang mga representative ng kumpanya. Okay, so ngayon makakasama natin live sa studio yung nagrereklamo, no? Na Si Justin Yanong, tama ba? Yes po. Ilang taong ka na, Justin? 21 years, sir. Okay. Pwede bang mapakita mo sa amin or sa camera ng ano namin, yung ano ba yung Pwede po. nadisgrasya sa'yo? Huwag mong tatanggalin, ha? Ganyan lang. Oops. Ganyan lang. Yan. Okay. So, alin dyan, Justin? Yang, obviously. Ito po. Anong nangyari dyan? Naputulan po ng daliri sa machine operator po. Buo pa ba yan or parte, ano bang, Hanggang dito po. Sa yung linya? Opo, linya po ng po. Okay. So, kwento mo Tatlong sa amin, paano nangyari yung pagkadali ng daliri mo? Naglilinis po ako ng machine po. Hindi ko po namalayan ang kamay ko po doon sa sa jug. Doon ang kape po yan eh. Tinutusok-tusok ko po ang butas niya po. Yun, pag hindi ko namalayan ang napindot ko ang jug. Umikot ng kunti. Umikot doon po na nadali po ang mahigit ano pong butas eh. Clap sa plato niya po. Pero originally, anong trabaho mo sa ano na to? Sa factory ba to, tama? Opo. Factory ng alin? Ng biscuit po. Ng Biscuit. Okay. So, anong original mong trabaho dito sa Solarich Food Manufacturing? Ang una ko pong trabaho po doon, helper po.
Helper. pahinante, minsan, nagkamador. Oo. Tapos, nung last time na may palit-palit po yan eh. Palit-palit po ng tao sa itaas ng tupak. Rotation, parang Opo, oo. rotation. Doon, nakita po ang potential ko po sa pag-ano ng machine. Nag-aayos. Doon po ako okay. nakita nila potential ko. Doon ako So ni-assign. kumbaga yung trabaho mo, hindi ka nag-start talaga sa operating, no? Sa operation. Opo. So dati kang pahinante, tapos Pahinante. na-discover ka yung potential mo. Opo. Pero ikaw ba na-train ka na humawak ng machine? Kasi syempre Opo. kailangan Na-training po na-train kayo eh. Opo, na-training Pero gaano ako. katagal? Kung na-train ka, gaano katagal ka na nag-ooperate ng machine? Training po, mga 2 araw lang. 2 araw lang, pero hindi pong Dalawang talaga. araw, pero Tutok. sino nagturo sa'yo? Expert ba yan? Magaling ba yun? Ano ba yan? Medyo lang po. Medyo Medyo lang. Oo. 8 years na po siya doon. 80. Oh, magaling na yun. Kung 8 years, kumbaga. Better- Pero ang veterano na problema siguro kasi, 2 days lang daw ang training, no? So wala naman sigurong tao na within 2 days. Gaano ka na ba kabisado mo katagal nag-ooperate ng machine? Mga ano na po, mga 5 buwan. Ay, 5 buwan pa lang. 5 buwan. Kasi Okay. bata pa si Justin Sir eh. 21 years old, tama? Opo, 21 years. Gano'n na kayong katagal sa company? 8 months na po. 8 months. Tapos Oo. yung paglilinis, 5 months. Ang una ko po na March, ang na-disgrasya po sa nangyari sa daliri ko po, October 25. Okay. Mabalik tayo dun sa aksidente na nangyari sa'yo. Obviously, hindi naman sinasadya kasi ikaw yung nakapindot habang Opo. naglilinis, tama? Anong tulong or dinala ka ba agad sa ospital? Anong nangyari nung araw na yon? Nung nangyari pong aksidente po, dinala nila po ako sa ospital. Na pinalakad nila ako po hanggang sa labas. Tapos, sagot naman nila po ang gamot, pero ang anesthesia lang talaga, ang pangturok dito sa kamay ko. Ang anesthesia dito po. Anesthesia? Opo. Hindi, in short, dinala ka sa ospital. May sumama ba sa'yo? Ang po lang, katiwala nila po. So, sinamahan ka? Sinamahan po Okay, ako. pagdating sa ospital, na ano ka ba? Na admit ka ba? First aid lang ba ang kailangan? Anong nangyari sa ospital? Inoperahan ka ba? Hindi po. Tinahi lang dito po. Tapos po. So magkano nagastos ng kumpanya sa iyo sa hospital kung sinagot nila yun? Hindi ko po hindi ko po tinanong po sa doktor. Ang po lang po, naiinayang po sila sa 900 na pang anti-tetanus. Naiinayang po sila. Paano mo nasabi ng hinayang? Kasi tinapon po ako nila sa sa barangay hall. Paano tinapon? Ano Tinapon po, doon po ako mapaturok. Yung ibig sabihin mo is pinapunta ka ng barangay para siguro makalibre ng tetanus shot. Oo. Oo. Dapat doon pa lang po sa hospital, doon talaga ako tuturukan na sana. Pinapunta pa ako doon sa Sige. Alam. Sige, kaya mo yan. Ang katiwala po nila, doon po ako tinapon. Kasi alam niya po, ugali po ng nangyari Paano ko mo po. na nasabi naman na tinapon ka doon? Sinasabi po ng doktor na dito namin tuturukan to. Babayaran niyo po ang 900 na anti-tetanus. Sabi po sabi ng katiwala, doon na lang sa barangay hall na nila para makabawas gastos. Okay. Sige, ganito, Justin. Kasi sa una, mukhang sinamahan ka naman sa ospital. Bakit ka ba ngayon nandito sa programa namin? Ano bang hinahabol mo? Ano may tutulong namin? Gusto ko po makamingi po ng tulong kay Sir Bentol po na mabayaran pong aking kamay at mga benepisyo ko po. Benepisyo? Bakit? May hulog ba yung benepisyo nyo o mandatories nyo? Wala po mga benefits din po, ma'am. Mga minimum rate po. Hindi pa po sila minimum rate. Nasa 450 pong sahod namin doon. 450 per day. Opo. 9 hours.
Kaya mahalaga 7 to- talaga no, na magkaroon ng beneficiary yung mga katulad nila. Kasi ito, nangyari aksidente, wala siyang aasahan. So ngayon, ang gusto niya, danyos. Kaso nga, hindi naman siya makapagtrabaho pa. So wala talaga siyang asahan, kundi yung danyos. May karapatan ka naman na mag-ask ng danyos sa mga araw na hindi ka nakapagtrabaho dahil sa nangyari. Sa oras ng trabaho nangyari. So, ayun. Dami na po mga utang ko po na hiram ngayon para mabayaran lang po Okay. ang mga apartment ko. Sige, ganito. Kausapin muna natin na yung BPLO ng Valenzuela City, yung supervising admin officer Angie Reyes. Good morning po. Good morning po, sir. Good morning. Si Carl Tulfo po ito sa hashtag Ipabitag mo. Kasama ko po si Bitag Dean and Bitag Tatum. May tatanong lang po kami, ma'am, regarding sa isang company na tawag na Solar Rich Food Manufacturing. Kung meron ba itong mga permits, kung kompleto ba sila? Hello, sir. As per record, ang Solar Rich Food Manufacturing po ay rehistrado dito sa City of Valenzuela. Bayad po sila ng taong 2023, buong taon po. Opo. Ma'am Angie, matanong lang din namin kung sa records po ba ng BPLO may ibang reklamo laban sa kumpanyang ito? Sa ngayon po, wala naman pong wala naman pong hold, wala po ako nakikitang reklamo laban sa kanila. Ngayon lang po, nagkaroon kami ng knowledge dahil sa pagtawag ninyo. Opo. Ma'am Angie, mukhang konting backgrounder lang. Of course, yung reklamo kasi ni Justin, medyo workers affairs. Pero naitawag na rin po namin sa inyo kasi nagbabaka sakali lang po kami. Baka pwede nyo kaming matulungan na masilip or makontak itong manufacturing company na to para malaman kung ano po talaga yung status o sitwasyon ng tulong na ibinigay nila kay Justin. Oo, ma'am. Yun naman po, agad po namin papupuntahan ang Solar Rich sa aming inspection team para po ma-check yung mga compliances nila. Para po, yun po, bibigyan po namin sila ng mga notices kung ano po yung kailangan nilang isubmit sa amin. Ma'am, yung permits, di ba, na binibigay ng City Hall, especially yung BPLO, it's usually a privilege, di pa po ba? Yes po, opo. Privilehiyo siya. Kung meron po kaming makikitang paglabag, pwede pong ma-revoke po yung business permit niya. Paano naman, Ma'am Angie? Balita kasi namin, pinatawag na ng 2 beses ng Workers Affairs Office ng Valenzuela. Kaso hindi naman sumisipot. Kumbaga parang pambabastos na sa LGU to na pinatawag ka pero hindi ka sumisipot. Di ba? So ano po ba ang natin doon na hindi sila nakikipag-ugnayan sa LGU? Ngayon lang po namin nalaman na may ganun po palang pangyayari. Kaya po, ayun po, bukas po papupuntahan po namin to sa inspection team para po malaman kung ano po yung mga problema po nitong kumpanya na ito. Opo. Checkin po namin kung mga concern na yan na sinasabi po na kung di nakakabayad ng SSS o ano. Opo. Sige ma'am, paano ma'am kagaya nito? Kasi yung lumapit sa amin na si Justin ay sabi din na gusto niya sana daw makaklaim ng kanyang benefits pero wala daw paghuhulog. Anong magagawa niyo ma'am sa part ng BPLO? Sa part po kasi ng BPLO, meron po kaming tinatawag na yung parang post-audit inspection. So dito po sa post-audit inspection na to, yun nga po yung i-require namin sila na mag-submit po ng mga SSS clearance o mga PhilHealth clearance. Doon po namin malalaman kung talaga pong hindi talaga ba siya nagbabayad ng mga benepisyo na ito sa mga empleyado nila. Yung pagdating naman dito ma'am sa kakatanong ko lang, mandatories and benefits, posible ba itong maging hadlang or maapektuhan ba ang future applications na sa kanilang mga permit? Pwede pong maapektuhan yung mga future renewals niya kasi once po na matatag na po ito sa system namin, so hanggang hindi niya po nasasubmit itong mga dokumento na ito, ay hindi po siya makaka-renew o magiging dahilan para po kung may mga further na nagagawin pa pong sa kanya, baka maging dahilan po ito para ma-revoke po yung permits niya. Sige ma'am, anong maasahan namin sa inyo sa BPLO these coming days?
yun po, imo-monitor po namin itong, yung account na ito, kung makaka-comply po siya sa mga hihingin po namin sa kanila. Opo. Ma'am Angie, sorry lang ma'am, alam namin hindi po under ng department nyo, pero baka po pwede nyo makausap si Justin at ma-assure siya na tutulungan nyo po siyang ma-follow up itong manufacturing na to na nasa Valenzuela po. Oo. O Justin, huwag kang mag-alala. Ito, nakarating na sa aming kaalaman yung problema mo. Asahan mo na tututukan namin itong kaso mo. At saka, siguro posible rin na mabigyan namin ka ng endorsement sa aming peso. Kung meron kang problema naman sa kasalukuyan sa iyong hanap buhay. Opo. Salamat po. Oo. Salamat din. Opo. Ma'am Angie, salamat po sa tulong nyo sa... Oo. Okay. Thank you, Miss Angie. At susubukan natin siguro i-contactin yung DOLE kung sasagot. Pero nakuha mo naman yung sinasabi ni Ma'am kanina sa BPLO. So gagawa nila ng paraan, monitor na nila since nagkaroon ng record. And syempre, magiging markado ang isang company, especially kapag pinatawag. And hindi sisipot, LGU yung nagpatawag. And talaga magkakaroon ng problema yung isang company kapag gano'n. Tsaka Sir Carl, saksi naman tayo sa bilis ng aksyon ng mga taga Valenzuela. Tama, panahon pa ni dating Mayor Rex Gatchalian na ngayon na isang secretary na, ang dami na nating nakatrabaho or nailapit sa Valenzuela City LGU. And then nagkaroon din tayo ng similar din na operasyon doon sa Valenzuela kung saan din nangyari din, naputol din ang kanyang daliri at wala din benefits, no? So talagang mahirap talaga yung ganyang klaseng environment sa isang trabaho. So syempre dapat yung isang company ay dapat managot, especially kapag dating sa benepisyo kasi syempre dangerous type of work yan, tapos walang responsibilidad yung company na kung may mangyari man kapag sabihin natin nasaktan si ganito, wala ako dyan. Hindi ko bibigyan ng danyos yan. Nabayaran ko naman yung ospital Dapat man kahit paano kasi, nagamot mo yung tao, pero mentally and physically, nakaka-cause siya ng toll. No? Nakakapagod din, syempre, nakakapanibago din yung ganyang estado, may nangyari sa'yo, and araw-araw mo dadanasin yun. And dapat kailangan intindihin ng mga company na ganun talaga yung dapat nilang gawin is managot para sa kanilang mga sariling tao. No? So in the coming days, Justin, hindi pa naman natatapos dito yung sumbong mo. Tulad ng sinabi ni Angie from BPLO, pupuntahan nila bukas yung mismong company para malaman kung ano ng sitwasyon. So from there, makikibalita tayo para malaman kung ano yung tulong na pwede sa'yo. Pero Sir Carl, gusto lang din natin ma-establish na hindi tayo anti-business. Yes. Okay? Hindi natin sinisiraan yung kumpanya ni Justin. Gusto natin malaman kung ano yung tulong na pwede pa nilang ibigay bukod doon sa pagpapa-hospital. And ang gusto lang naman natin is to promote responsible ways of business. Yes, tama Yun lang. yan. Take care of your people and they will take care of you. Yun lang naman yan Ika nga ni Boss Ben, tayo yung Fourth Estate. We are the check and balance. So, hindi tayo anti-business, but chine-check natin kung ginagawa ba nila ng tama yung kanilang obligasyon. Okay. Ngayon naman, nasa line na natin si Attorney Adriano Catalig Jr., mediator, arbiter ng DOLE NCR. Good morning po, sir. Hello po, sir. Good afternoon po, sir. Meron po kaming case, sir, na gusto sana ilapit sa inyo kung saan meron isang trabahador na contractual or per project person na naputulan, sir, ng daliri sa may bandang Valenzuela City. And nakausap na din namin yung BPLO, may sinabi na talagang mananagot yung isang tao kapag may pangyayari na ganun, especially dito, sir, wala daw benefits. And then nahirapan, sir, gusto niya sana sabihin na yung dun sa danyo sana na pwede ibigay sa kanya. Kasi syempre, kung maputulan man ng daliri, meron din apekto yun sa isang tao, no, sir? Opo, sir. Tama naman po. So ano magagawa niyo, sir, sa DOLE para dito kay Justin para man mapanatagan kanyang loob na magiging okay man siya sa susunod na mga buwan or araw? Opo, bali, sir, generally po, no, sa ganyan pong sitwasyon or yung mga injury, sickness, or death po na cause
or dahil sa trabaho po ng isang employee, ang pwede po nating lapitan dito ay ang Employees Compensation Commission. Ito po ay attached agency ng DOLE na nagkikater po sa mga ganyang situation. Pero for now po, siguro para mas ma-assess din ng maayos yung nangyari at ano po ba naging cause nito, I suggest po na idulog po natin to sa DOLE field offices o regional offices na nakakasakop po sa area nung pinagtatrabahuan niya. Opo. So doon po kasi mas matutulungan natin siya at mas malalaman natin po kung ano ba talaga yung nangyari or ano po ba yung kakulangan na hindi nagawa or pagkakamaling nagawa ng employer po niya. Attorney Adriano, pwede pong magtanong? Sige po. Opo. In terms of labor rights, whether be it regular or contractual, kung ang isa pong empleyado na aksidente during working hours, meron po ba talaga silang dapat na habulin sa kanilang kumpanya? In general lang, sir. Apo, yun po. Sa nabanggit ko po, no, kapag mga ganitong sitwasyon, ang nilalapitan pa is CECC. So, yun sila po ang nag-handle ng mga cases ng sickness, ng injury, or death ng employee related sa kanyang employment. So, papunta man yan siya or during work or pauwi po siya na wala siyang ibang dinaanan na route, kasama po yan sa kumbaga sa obligation ni employer na ayun po papadaanin po natin kay ECC. And at the same time po kay SSS din po, which is a mandatory na government agency na dapat kasama din si employee, meron din pong assistance na nakukuha sa kanila. Okay po. Attorney, tama yung sinabi niyo, no? Siguro pwedeng pakiulit na lang din po, no? Na kasi marami ring nagtatanong or kumbaga hindi nila alam kung regular ba sila or contractual, may karapatan ba sila to have mandatory benefits. Tulad ng sinabi niyo nga kanina po, no, sa SSS. Katulad po nung lumapit sa amin si Justin, since siya po ay hindi siya regular or contractual lang, siya po ba ay entitled to have mandatory benefits? Apo, yun po, no, based po sa sa word itself, mandatory po siya. So from the first day po ng employment ng any employee po natin, so alam naman din po natin pag nag-apply tayo sa trabaho, hinihingi po yan ng mga employers yung number natin sa SS, SSS, PhilHealth, and Pag-ibig. So basically, ang purpose po nun, para po maisama na or makover po yung employee or prospect employee sa coverage po ng mga benefits na yan. So required po yan ng ating batas na from the first day of employment, makasama po sila. So Sige. yan po, ang isa din po sa mga purpose niyan, kagaya po nito, may nangyari pong injury, Tama po. yun po ang makakatulong sa kanila. So yun po yung isa sa mga purposes niyan. Ayun, so attorney, so salamat dyan, no? Kasi marami talagang mga kababayan natin na lumalapit sa amin at hindi nila alam kung may karapatan ba sila to have those mandatory benefits kasi ang sinasabi lang daw sa kanila, hindi sila regular. Ngayon, in-explain nyo na po, no? I hope na maraming nanood at natuto na yun, may karapatan sila to have mandatory. Kaya nga sinabing mandatory, di ba, na kailangan talaga na magkaroon yung mga empleyado natin na ganyan. Tulad nito kasi, may nangyaring aksidente, saan sila aasa? Di ba Tama po? naman. So, magandang po yan, attorney. At least na-educate natin yung mga viewers. Ikaw, Justin, may itatanong ka pa ba kay attorney? Baka meron ka pang gustong itanong. At least malinawan tayo. Wala na. Naintindihan mo naman yung sinabi niya ni attorney. Nagpasalamat po ako. Okay. Sige, attorney, ano po yung maasahan namin na aksyon ninyo para dito kay Justin? Opo sir, to add lang din po, yung nabanggit ko po kanina, ang advice ko po is, ang best way pong magawa ni sir ngayon is tumulog po sa DOLE field office na nakakasakop po sa lugar po or place of establishment ng employer niya. So, I think sa Valenzuela po, no, so Kamanaba ang may hawak dyan. So, lumapit po siya sa DOLE Kamanaba field office and then meron po mga programa ang DOLE katulad po ng SENA or yung single entry approach para po magkaroon po ng usapan po between the employee and employer at mahanapan po ng settlement po ito once and for all yung mga ganitong issue or malinawan po kung ano po bang cost and ano bang willing na na ibigay na assistance sa employer. Sige po, sir, attorney. Thank you po. May dadagdag pa ba kayo? Mukhang na-explain naman na ni attorney lahat. Okay. Sige, attorney, marami pong salamat at have a good day. Thank you po. Okay po, thank you po. So yun, Justin, nakuha mo na, no? So yung mangyayari na lang is i-assist ka ng DOLE pagdating dun sa case mo.
At tuluyan ka pa rin mag-update sa amin tungkol dun sa case mo. No, at Tsaka aabangan natin, Sir Carl, yung magiging inspection ng BPLO. Yes. Aabangan natin yung balita from Miss Angie. At the same time, mabalitaan ka rin namin kung ano yung magiging takbo ng investigasyon nila. Hindi pa naman dito natatapos. Okay, ha? Opo, salamat po. okay. Hinggit sa sumbungan, investigahan, anumang reklamo na bibigyan ng solusyon at aksyon ang nag-iisang pambansang sumbungan, tatakbitag. Sa ngalan po ni El Tigre Ben Tulfo, ito ang nag-iisang #Ipabitag Mo.